Noon pong mga nakaraang taon ay merong naging very popular na parang laging sinasabi ng mga bata, yung mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, shall I die? No, my darling, do not cry. How can men and how can women, how can everybody say this? No, my darling, do not cry. There are so many sick people. And sick people can seek a doctor's ministration and then possibly get well. People can be very sick. At ito po ang pamagat ng ating pag-aaral, Mother, I am sick. Part of our Jesus Logic series, number 2. Ito po ay mga series on solid and crystallized teachings of the Lord Jesus Christ. Because we like to take a glimpse into the teachings, the philosophy of the Lord Jesus through His very, very short sentences. Yung kanyang pong mga teachings na bagamat maiikli ay punong-puno ng kahulugan. Mother, I am sick. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Father in heaven, the God of Moses, the God of Abraham, we worship you today. And we ask you to bless your people. Lead us into this journey, into the knowledge of you. And we pray, Father, that you may teach us through our Lord Jesus Christ. Turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng pusong mapagpansin sa dapat pansinin at nawa ang puso namin maging masunurin sa inyo. Payapain niyo nga po kami, Panginoon, kung sino man ang may mga gulo sa isip, mga alalahanin, discomfort and illnesses, we pray that you will comfort us. And we pray that you will allow us, O God, enable us, empower us to focus on your words. Teach us. Lead us unto greater godliness. In the name of Jesus, we reject all lies and evil and falsehood. And we frustrate in the name of the Lord Jesus any work and any plan of evil men and evil spirits against this assembly. Lord, take over, preside over this activity. Bless your people. Lift up only your name. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Sabi po ng Panginoon sa Luke 5:31-32, isang maiksing encounter, Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Ang Panginoon po'y napansin ng mga maraming relihiyoso na nakikisalamuha at nakikipagmabutihan sa mga makasalanan na iniiwasan ng mga relihiyosong tao. At siya'y nakikisalo sa kanilang mga dulang sa hapagkainan, isang bagay na hindi gagawin ng mga traditional na religious leaders. At sabi, bakit nakikisalamuha ang Jesus na yan sa mga makasalanan? At ito po ang kanyang sagot, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." At nawa ipabatid sa atin ng Amang Diyos sa langit ang malalim na kahulugan ng mga salitang ito. And very importantly, how what can we learn is how to get well. How people can get well. The important aspect is that Jesus is a healer. That Jesus is a doctor. And if you like to say Jesus is the healer and the doctor, I think that is a very wonderful statement to make. Ang Panginoong Jesus ay dumating upang manggamot, upang pagalingin ang mga may karamdaman. And Jesus came for the sick. Jesus came to call the sick to wellness. Jesus came to call sinners to repentance. At mapapansin niyo po na yung sickness ay inihalin tulad sa kasalanan o pagiging makasalanan. So let's take a look at the sick people. Sick people are paralleled with sinners. Pinagpapalit ng Panginoon yung gamit. Sabi niya, I came to call the sick to get them well. I came to call the sinners to repentance. So obviously, sin is likened to sickness. Inihahambing ang kasalanan sa kasalanan at ang kasalanan sa kasalanan
And the Lord obviously said that the sick need a doctor. And so to spiritualize that physical reality, sinners need Jesus. Simpleng-simpleng sentence, pero napakaraming kahulugan. And what is the cure being prescribed by this doctor? What is the medication? Repentance. Pagsisisi, pagbabagong loob, at pagbabalik sa Diyos. So pagsisisi, kikilalanin mong makasalanan ka, pagbabalik loob, pagbabagong loob, at babalik ka sa Diyos. Turning away from sin to holiness and to God. Repentance is the most important word probably that came from the mouth of Jesus. When he says, repent, for the kingdom is near. The same words of John the Baptizer. What about the righteous people mentioned by the Lord? So, they are paralleled with the healthy. Sabi yung mga matuwid, yung mga malinis, yung mga banal, yan naman yung malulusog. They have no need for a doctor. Therefore, they have no need for Jesus. And because they have no need and they are healthy, Jesus will not concern himself with them. In fact, Jesus will not minister to them. They do not need to be cured. They do not need repentance. Samantala, sabi po sa Mark 10:18, nung may tumawag sa Panginoon na good teacher, sabi niya, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Makikita po natin dito ang humble attitude ni Jesus tungkol sa kanyang sarili at ang kanyang napakataas na pitagan sa Diyos Ama na nasa langit. Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. What does it say? Of course, the Lord is being humble at ayaw naman nating isipin na kasali siya sa mga sinners na sinasabi niyang not good because the Lord is fond of using exaggerated and hyperbolic sentences. Marami siyang Eastern quality ng pananalita na talagang may pagmamalabis, madula, madrama, para lalong maintindihan ang kanyang nakikinig. But what can we surmise, and even from what other verses say, that all people are sinners? Sinner ba ako? Sinner ba kayo? Sinner ba tayo? Sino magsasabing hindi? All people are sinners. Therefore, all people are sick. Lahat ay may kasalanan, kung gayon, lahat ay may sakit. Ano po ang mahalaga? Sickness must be recognized. Kaya yun ating pong kinote na nursery rhyme, Mother, Mother, I am sick. Mahalaga yung sinasabi mong, meron akong sakit. Hindi yung itinatatwa mong may sakit ka. Sickness must be acknowledged. And sickness must be brought to Jesus for healing. And if sickness is equated with sin, then sin and the sinner must be brought to Jesus for repentance. Very simple. Pagka po pinansin ninyo ang mga turo ng Panginoon, napakasimple na mga structure, very short sentences, very easy to understand. And that is one of the factors that you should look for the genuine teachings of the Lord Jesus Christ. Ang daling maunawaan kahit ng mga walang may master's degree, ng walang mga PhD, kasi nga siya ay nagsakatawang tao, siya ay nagturo upang maunawaan natin ang hindi natin nauunawaan, hindi para tayo lituhin. Hindi tulad ng mga ginagawa ng maraming mga bantog na mga theologian, nalilituhin ka lalo, tatambakan ka ng mga salitang di mo naiintindihan, paikot-ikutin ang takbo ng usapan, ang ending, lito ka pa rin. Pero pinapadali ng Panginoon ang pangunawa, kaya binibigyan niya ng mga halimbawa ang sakit, ibig sabihin niyan, sin. Ang paggaling, restoration through repentance. Mahirap bang maunawaan yon? What can be concluded? All people need a doctor. And in the same parallelism, all people need Jesus. Ang tanong, have you gone to Jesus for healing? Do you come to Jesus for continuing check-up and for maintenance? Meron po mga tao na minsan magkakaroon ng surgery, magkakaroon ng medical
experience, pero kailangan merong maintenance. At kung physically, kailangan mo ng maintenance, nagme-maintain ka ng vitamins, nagme-maintain ka kuminsan ng pampababa ng presyo ng dugo, pampababa ng blood sugar, lalo naman kailangan natin ng spiritual maintenance. Hindi pwedeng sabihin mong minsan, once upon a time, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at yun na, tapos na, I am made. We may need a surgical procedure, baka cesarean section pa to be born again. But that doesn't stop everything. Kasi kahit bagong panganak, kailangan mo ng mga well baby care. Kailangan mo ng mga binibigyan ka ng mga kung ano-anong gamot. At natapos at nabigyan ka na ng lahat, mamaya bibigyan ka naman ng mga boosters. Kung physically, kailangan yun, di lalong-lalo naman sa spirito. Para tayo laging malusog. Sinasabi nila, kailangan ng exercise, di kailangan mo rin ng spiritual exercise. Sinasabi, healthy diet, lalo naman kailangan mo ng healthy diet, intake of good teaching. And teachings that are good for us, nag-aalis tayo nung hindi tama dahil may diet. Napakaganda ng inihalin tulad ng Panginoon ang kalagayan ng tao sa kanyang kalusugan, ang kalagayan ng kanyang espiritu sa kanyang katawan. Dahil mas madaling maunawaan ang kalagayan ng katawan at mula doon, dumadaling unawain ang kalagayan ng espiritu because of the parallelism. Those who do not acknowledge their sickness, those who do not seek Jesus to be led to repentance, those who do not repent will never benefit from the ministration of Jesus. Yan yung mga taong sinasabing healthy. Pero, exaggeration ang pagsasalitang ito. In fact, it's even a rhetorical question na hindi dapat talagang sinasagot, kundi this is already the pronouncement. Wala naman talagang healthy. Kaya tanyo, sasabihin ng iba, mas madali pa yatang share ng Bible, yung mga prostitute, yung mga sinners, yung mga talagang alam na talamak silang makasalanan. Kasi po, hindi nila ikinakaila na makasalanan sila. Madali nilang sabihin, I am sick. Ang mahirap dala ng Bible, yung mga relihiyoso, yung maraming alam, yung mga mababait, sabi nila, yung mabubuti sa sarili nilang paningin. Pag dinadala mo ng salita ng Diyos, sasabihin nila, dalhin mo yan sa iba, doon sa masasama, sa mga kriminal. Bakit sa akin mo dinadala yan? Mabuting tao naman ako. Ito yung mga nagsasabing sila ay healthy. Sabi ni Lord, I have not come to call these healthy people. I have not come to call these righteous people because they will not acknowledge that they are sick. Therefore, they will not acknowledge that they need me. So why are people sick? Because they don't acknowledge that they are sick. How come there are those who acknowledge that they are sick? In fact, they have repented and they have accepted Jesus as their Savior and Lord. But why do people remain sick? Hindi naman common na sinabing naging born again ka, naging renewed ka, tinanggap mo si Jesus, nagiging okay ka na eh. Hindi naman talaga eh. Marami tayong nakikita ng mga nag-church, 10 taon na, ugali ang sama pa rin. Marami tayong nakikita ng mga nag-church, deacon pa nga kuminsan, leader, singer, dancer. Pagkatapos, merong immoral activities. So why are those who are not in Christ sick? Obvious. But why do some of those who are already in Christ, why do they remain sick? Because of this, which we have just discussed recently, Mark 2:21-22. One of those teachings of the Lord that's really full of wisdom. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins. Dalawang parallelism. Yun daw bagong tela, hindi mo ipinang papatche, hindi mo ipinang re-repair, you don't patch unto an old garment. Hindi ka nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Lalong-lalo nung araw na ang lahat ng bagong tela sa unang-unang laba, uurong. So dapat, lumang tela, umurong na ang itatagpi mo sa lumang damit para pareho na silang umurong, hindi na sila maghihilahan, hindi sila mag-aagawan, hindi na sila parehong mapipilas. And the unshrunk cloth, the new wine,
is of course nothing but the new life in the Lord and the new righteousness through our faith in the Lord and through our obedience to the teachings of Jesus. Because the Lord teaches us how to enter the kingdom of God and how the kingdom of God can rule in our hearts. Pag inisa-isa natin ang mga turo niya, puro mga do's and don'ts. Very clear to understand. Obey the commandments. Do this, do that. Be good to the poor. Be kind. Love. Wala naman siyang masyadong mga elaborate teaching. Madaling maunawaan ng lahat. And what is the old garment? What is the old wineskin? It's our old life. It is our sinfulness. Sino nga naman ang maglalagay ng bagong alak sa bagong skin? Kasi ang lalagyan po nung araw, hindi bote, hindi kristal, hindi mga barrels, kundi animal skin. Buong-buo nilang tatanggalin at babalik na rin yung balat ng hayop at yung mga paano na naputol yung balat dahil hinila mo nga, tatalian nila yung mga dulo, nagiging parang supot ang animal skin. Leather yon. When you pour new wine into a new wineskin, when the new wine ferments, and therefore gases expand, the new skin is still elastic and it will expand with the wine. No problem. Pero pag luma na yung skin, nilagyan mo ng bagong wine na mag-expand at mag-peppermint pa lang, hindi sasabay yung skin, sasabog yung skin. This we have already very recently discussed. The important thing is, the new life and the old life, a life of righteousness and a life of sin, they do not match. Like the unshrunk cloth and the new cloth. The old skin and the new wine, they do not match. The new cloth will shrink and pull on the old garment. The new wine will ferment and burst the old wineskin. Therefore, ang resulta, sickness. Bago ka ng tao, tinanggap mo na ang Panginoon, sumusunod ka sa kanyang mga turo, tapos sumusunod ka pa rin kay Satanas. Hinihila ka ng Panginoon sa kanan, hinihila ka ni Satanas sa kaliwa. Ano mangyayari? Para kang yung bago at lumang telang maghihilahan, mapipilas ka. Mahahati ang iyong puso. Sasabog ang iyong puso, katulad ng sumasabog na old wineskin. Because you mix your old life with your new life. Because people mix their old identity with their new one. Pinaghahalo nila ang kabanalan at ang kasamaan. Kristiyano pero nabubuhay sa kasalanan. Pero simba rin naman ang simba at Bible ng Bible. Worship leader, dancer, pero sa gabi nawawala sa mga anino ng dilim at kung saan-saang sumusuot ng mga sulok-sulok. Dalawang tao nagiging isang anino. Kaya magkakasakit ka talaga. Huwag ka magtaka. Kahit yung mga psychologists, psychiatrists will tell you, pag iba yung ginagawa mo sa pinaniniwalaan mo, magkakasakit ka. At pag lumalaya ng lumala, nagkakaroon ka pa ng split personality. Iba yung sinasabi mo sa iniisip mo, nagpapanggap ka. Iba yung sinasabi ng yung dibdib at ng yung konsyensya. Iba naman yung ginagawa mo yung madali o kayang masarap. Tumatanggi ang yung espiritu pero ginagawa ng yung katawan, naghihilahan ng dalawa, magkakasakit ka talaga. Sakit na physical at sakit na emosyonal o spiritual. Kaya ang gusto ng Panginoon, isang loob. Hindi ka dapat nagdadalawang loob. Nag-Kristiyano ka na, pangatawanan mo. Ayaw niya nung maligamgam. Sabi niya, I'm going to spit you out of my mouth because you are neither hot nor cold. Hindi ka maintindihan kung ano ka ba talaga. Pag-araw, santo, pagkagabi, nagiging demonyo. O kaya baligtad. Pagkasama mo mga Kristiyano, Kristiyano ang lahat sa iyong buhay. Pag ang kasama mo, taga-sanlibutan ka rin. Nakakalito. Magkakasakit ka. O kaya ka nga may sakit. People are spiritually sick because they combine life and death. They combine the good and the bad. They combine the new cloth with the old garment and the new wine with the old wineskin. Some people combine their new life with their old ways.
Ang linaw-linaw ng 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tanungin niyo ang inyong katabi, totoo ba yun? The old is gone? Talaga ba? Bakit kanina lang nagmura ka? Bakit ito lang linggong ito? Naglaho ka't kung saan ka gumawa ng milagro? Bakit may dinaya ka? Bakit may ninakawan ka? Bakit may taong nagdadaan, walang kamalay-malay, nahubaran mo na siya sa iyong imahinasyon? At ginahasa mo na ang kanyang puri nang wala siyang kamalay-malay? Bakit ang pride mo ganun pa rin? Bakit hindi ka makipagkasundo sa mga kagalit mo? Bakit sarili mo lamang kapatid o biyanan o asawa o magulang hindi mo makasundo? Totoo ba the old has gone? Dapat tayo mga Kristiyano magpakatotoo. At kung nakita nyo, naku, buhay na buhay pa yung luma, sabihin nyo, Father, Father in heaven, I am sick. Send your doctor very quick. At si Panginoong Jesus yun, na sinabi niya, I am the doctor, the physician who calls the sick. So huwag tayong magpanggap na I'm okay, because those who are in denial will never be cured. Sabi ni Lord, I did not come to call the righteous. Ikaw, righteous ka. Opo, righteous ako. Bueno, you don't need me. Do you want that? Nasasabihin ni Lord, you don't need me. I won't minister to you. We have to admit our illnesses. We have to acknowledge them. We don't have to pretend. Merong nag-comment, ang church daw isa sa mga pinaka-hypocritical institutions. And I agree up to a point. Because there are many people, nagpapanggap silang holy pag nasa church. Nagpapanggap silang okay, alright. But you see, I think and I believe that it is in the church where we should be able to take off our masks. To take off the coverings of our wounds so that the physician can heal us and we can help heal each other. Kaya dapat hindi tayo judgmental sa kapwa-kapatid. Kaya kung minsan inililihim sa iyo yung problema, i-judge mo kasi agad eh. O kaya i-chismis mo na. Dapat nagtutulungan. Kasi alam naman nating lahat tayo, nandito lang at ang church, hospital, kung saan ang tao, mga may sakit ay pumupunta para magpagaling. Ang church, hindi display window ng mga excellent products. So you don't have to be excellent to be here. The sicker, the more welcome. Dahil sabi ni Lord, I have come to seek and to save the lost. Matuturuan po siguro natin at ma-encourage sa mga kapatid natin na huwag magpanggap kung hindi tayo magiging judgmental. We need the Lord because He is the physician and because we are sick. So we don't have to be standing taller than what we really are. At huwag tayong agad-agad na nanguhusga, agad-agad na manguusig pag may nagkakamali. Sapagkat ang nagiging tendency, itinatago tuloy. Kaya tuloy yung kumisan, meron kang kaibigan na hindi mananampalataya, mas honest ka pa doon sa kaibigan mo na yan kaysa doon sa kaibigan mong Christian. Kasi yung kaibigan mong Christian, huhusgahan ka agad eh. Sabi niya ang Bible, judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give is the measure you get. Bakit ganon? Pag kami nagkakamaling Kristiyano, ang unang-una pa nagpipiesta ang mga kapwa niya Kristiyano. Pinagpipiestahan nila yung iskandalo, pinagsasalu-saluhan, para sila mga buitre na kumakain ng bangkay ng kanilang mga kapatid. Samantalang tayo dapat ang tumutulong na pagalingin ang sugat ng ating mga kapatid. The church is a hospital. You are here, I am here, because we are declaring to the Lord that we are sick and that we like the Lord Jesus to be our healer. And we are saying we need the Lord. Because if that's not your situation, stand up right now and leave this church. Go to heaven so we can worship you because you're perfect. So dapat ganun din ang ating pagtanggap sa ating mga kapatid.
Tinatanggap natin ang kanilang mga kamalian, tinatanggap natin ang kanilang pagkakadapa, ang kanilang mga sugat, hindi para konsintihin yon. Tinatanggap lang natin as they are, where they are, so healing can begin. But we expect them to get healed. We expect ourselves to help them get healed. And we expect them to be cooperative patients. Nasa ospital ka nga, sinabi ng doktor, huwag mong kakainin ito, huwag mong kakainin yan. May instruction pa sa dietary department. Itong dadaling pagkain sa room number na ganito. Tapos may lihim ka naman pagkain yan ilalabas. Papasara mo pa ang pinto, isara ang pinto, ilabas na ang ating mga baon. Kakainin mo rin ang gusto mo. Hindi mo rin iinumin yung gamot na ipinapainom sa iyo, hindi mo rin susundin. Nagpa-hospital ka pa daw. Ganon din sa church, mga kapatid. Pupunta-punta kayo dito at hindi naman kayo susunod. Hindi ka magko-cooperate, di bali wala. So we have to recognize what people need is complete surrender to Jesus. What people need to get well is complete obedience to the message of Jesus, and that is repentance. Sabi sa kanya ng isang mayaman na tao, what must I do to be saved? What must I do to enter the kingdom of God? Sabi ni Lord, obey the commandments. Do we obey the commandments? Sabi naman ng tao, I obey them all. Well, difficult to believe, but He said it and let's say it's true. Pero sabi ni Lord, sige, mabuti, pero may isa pang kulang. Sell all your possessions, give them to the poor, and come follow me. And you will enter the kingdom of God. Hindi naman ibig sabihin na entrance to the kingdom of God, ibenta mo ang kabuhayan mo at pamigay mo. Pero nakita ng Panginoon na iyon ang sagabal para maranasan niya ang kaharian ng Diyos. Siguro ang taong ito materialistic, siguro ay Diyos niya ang pera, kaya kinailangan alisin niya para magkaroon siya ng lugar sa tunay na Diyos. Pero kung Diyos nyo na ang tunay na Diyos, ang Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, tapos may bonus pa, may pera pa kayo, pero hindi nyo naman Diyos, di bonus, hindi naman tatanggalin sa inyo yon. Pero ang sabi ni Lord, obey the commandments. Reviewin dapat natin ang commandments, kasi sabi ni Lord, not a dot, not a iota will pass away until everything is accomplished. Sabi niya, don't think that I have come to abolish the law. I have come to fulfill the law. So ganun pa rin kahalaga nga sa atin ngayon ang 10 Commandments, katulad ng araw, hindi yan na iba. Kristiyano, tapos nakiki-apid sa hindi niya asawa. Kristiyano, tapos nandadaya, nagsisinungaling. Kristiyano, tapos hindi marunong mag-observe ng Sabat, kautos-utusan na nga, 6 days you shall labor, and on the 7th you will rest. Kailangan nating balikan yan para tayo gumaling. At alam naman natin, even physically speaking, pag hindi ka nagpahinga, magkakasakit ka talaga. Kaya kasama talaga yan sa physical and moral law that you should rest. Para sa Panginoong Jesus, the policy is very simple, no compromise. Huwag pagsamahin ang luma at bagong tela, huwag pagsamahin ang bagong alak at lumang sisidlan. Wala dapat compromises. Kung new wine skin. Kung new cloth, new garment para match. So Christian, you know the spiritual meaning of this. Don't live a double life. Health means healthy habits and lifestyle. Health means a healthful diet. Now, people are sick. People must first recognize their sorry state and their need for a doctor. And you say, Father, Father in heaven, I am sick. I'm ready for Jesus. Lord Jesus, minister to me. Teach me your ways. And the doctor's prescription, repent. Baka akala naman na ibang mga Christian na tinatawag na born again, kung once upon a time, April 2, 1979, nag-born again sila at nag-repent, tapos na ang repentance nila. Habang nagkakasala ang tao, patuloy kang nagre-repent dapat. Kaya nung sinabi ni Peter, Lord, ilang beses ko po bang papatawarin ang kapatid na nagkakasala? 7 times po ba? Ang requirement kasi po ng law ng mga Hudyo, 3 times patawarin.
Ang ginawa ni Peter, para impressive, times 2. 3 times 2, naging 6. Dinagdagan pa ng isa, 7. 7 times ko po bang patatawarin? Sabi ni Lord, no, 70 times 7. Na huwag niyo sabihin 490. Ibig sabihin lang, walang katapusan. At kung itinuturo ng Panginoon na walang katapusan mong papatawarin ang humihingi ng tawad sa iyo, ibig sabihin nun, nakalaan din siya na magpatawad ng walang katapusan habang humihingi ka ng tawad na seryoso. Nakita niyo po itong si David, ang dami-daming kasalanan, ang tawag pa sa kanya, a man after God's own heart. You know why? You know, I think, my opinion is, he is called a man after God's own heart despite his sins, because really, every time he sins, he sincerely repents. Kaya lang bukas magkakasalanan naman. Pero sincere na naman ang repentance niya, tigmak ng luha, mga padapa-dapa, luhod-luhod. Gano sa ating mga paghingi ng tawad sa Diyos ang tapat at taos-puso? O yung iba, tuwing gabi, Diyos ko, may kasalanan naman po ako, tulad din po kahapon, sorry. Hindi tapat sa loob. Dahil ang tunay na repentance, ang tunay na paghingi ng tawad, ang tunay na confession, you really feel sorry. That at that time, at least, you are decided not to repeat it. Ngayon, kinabukasan, ibang usapan na naman yon. Katulad din ng blessing ni Lord, that they are new every morning. Katulad na naman ng give us this day our daily bread. Sa makalawa, ibang usapan na naman yon. Isa kasi sa mga policies na turo ni Lord, live for the day. Yung buhay na ito, sa araw na ito, focus on it, concentrate on it. After all, you don't know if you will die tonight. So you focus on it. Gaano karami po sa paghingi natin ng tawad ang tapat? Sinasabi, if I cherish iniquity in my heart, the Lord would not listen. Kaya po lahat ng ating public activity, kung napupunan nyo, we begin with confession. Makipagdiig tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Kasi kung may inaalagaan kang kasalanan na may bara, kailan hinihingi ng tawad. Pero hindi naman ko mo sinabi ng iyong bibig na makasalanan mo ako, patawarin nyo ako. Pinatawad ka na nga, tapat ba? Taos-puso. Do we feel sorry enough so as to decide not to repeat? We cannot live double lives. Mga Kristiyano na rin lang, dibdibin na. Lalong-lalo ang mga lingkod ng Diyos, mga teachers, mga ushers, mga singers, dancers, preachers, lahat ng mga lingkod ng Diyos, hindi pwedeng doble ang buhay mo. May iba kang pangpubliko at may iba kang sikreto. Merong pangliwanag at may pangdilim. Sabi niya, if we walk in the light, as He is in the light, then we have fellowship with Jesus. We must walk in the light. And even if Christians decide to commit sin in the dark, that darkness is still light to God, at kita pa rin niya yun. Daig pa niya may mga infrared lenses. Kita niya ang ginagawa sa dilim. Nakita niyo po maraming tao nagkukubli sa dilim pag gumagawa ng mali. Kasi akala nila hindi kita. Pwedeng hindi kita ng asawa nila, hindi kita ng nanay nila, hindi kita ng pastor, hindi kita ng members, pero kita ng Diyos. Sino ba yung maghuhukom sa atin kundi ang Diyos? So kung akala natin na napaglalalangan natin ang Diyos sa pagtatago, ay pinaglalalangan natin ang ating sarili. Dibdibin na yan. Ilang taon na ba kayo ngayon? Kung 20 kayo, gusto nyo bang mabuhay ng 500 years old? Ano kayo, akasya? Siguro gusto nyo lang mabuhay up to 80, 85, 90. So kung 20 kayo, 70 years na lang natitira, konti na lang yun. Dibdibin na. Paano kung 70 kayo? Di lalong konti na lang natitira. Kung 50 kayo, tapos hanggang 52 lang pala yan, konti na lang natitira, dibdibin na. Huwag na yung mga patry-try. Ang gusto ng Lord, todo bigay. No? Huwag yung konting ganito, konting ganon, konting Christianity, konting ganitong relihiyon, konting pinaghalo-halo para kang may bulanglang na relihiyon. Dibdibin. Isang loob lang para may mangyari. Nakita nyo lahat ng taong may nangyari sa buhay nila? Meron kayong mapapansin na quality, focus.
Bago nagtagumpay ang isang negosyante, mga 10-12 taon, bago niya na perfect yung ginagawa niya. Bago siya nakadevelop ng mga sistema, mga contact. Bago humusay ang isang gymnast, kutakot-takot na practice. Bago gumaling ang isang athlete, ang isang teacher, nahasa ng panahon. Kasi doon siya nakafocus. Hindi pwede kapraso nito, kapraso nun, kapraso niyan. A rolling stone gathers no moss, sabi nila. Lalo naman a rolling Christian. Kailangan nakafocus tayo. Focus your eyes on Jesus. He is our healer. And He teaches us the way to the Father. The way to the kingdom of God. Kailangan tayong sumunod. At ang unang-unang hakbang, kilalanin na meron tayong mga karamdaman. Tama na ang pag-inom ng expired na medicine. Dapat, bago rin ang gamot mo. Yung itinuturo ng Panginoon. Then you do not have to ask the question, Doctor, shall I die? Because if the supreme physician, the doctor, is the Lord Jesus Christ, ministers to you, sasabihin niya, no, my darling, do not cry. Pero kung sino-sinong quack doktor ang doktor mo, mamamatay ka nga. Kung ano-ano mangyayari sa'yo. Fake na medicine ang iniinom mo. Ang itinuturok pala sa'yo, tubig ng baterya. Ang dami-dami ganun. Mali-mali ang kinakain natin, mali-maling advice. Mali-mali ang iniinom nating gamot. Kaya nagkakagulo-gulong buhay. Magulo na nga, maglalasing pa. Mga kabataan, napapabayaan na nga at magulong buhay, magdadrugs pa. Ang gulo ng buhay nila, magbubuntis pa. Nagkakagulo-gulo lalo. We go to Jesus. But are we accepting that we are sick? Aming Diyos, Ama sa langit, nagpapasuri po kami sa inyo. Turuan niyo kami, Lord, na maging honest ang assessment sa aming sarili. Ibunyag mo sa amin ang aming mga pagbabalat kayo at mga pagpapanggap. Ipakita mo sa amin ang aming mga hypocrisies, ang aming pretenses, ang judgmentalism, at ipakita mo rin ang mga pagbubulag-bulaga namin sa mga sarili naming kapintasan. Kinikilala namin, Panginoon, mayroon kami mga kulang, pagkukulang, sakit, mga kasalanan. Turuan niyo po kaming lubos na kilalanin ito, pagsisihan, at turuan mo kayong tuloy-tuloy, walang tigil na magbagong loob. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang pagbabagong loob ay araw-araw naming dapat ginagawa. As your blessings are new every morning, so must we renew our commitment to you day by day. Teach us, Father. Ipakita niyo po ang aming kalagayan, ang aming mga sakit, at nang sa gayo'y mapagaling niyo. Mapag-isa tayo sa presensya ng Panginoon tulad ng ating lagi nang ginagawa. Even the Lord teaches, when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father in secret. So pray in secret now. You may be physically with many others, but in spirit you can be with the Lord, alone with the Lord. Magpasuri. Ihayag natin ang ating mga karamdaman. Ihayag natin sa Kanya ang ating mga kakulangan. At humingi ng paglilinis. Humingi ng patawad. At humingi ng pagpapagaling. Sa ilang saglit, makipagniig tayo sa ating Amang Diyos. Humingi tayo ng Kanyang habag at ng Kanyang pagpapagaling.